Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Quezon Avenue, EDSA, Quezon City. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng Metro Manila Subway. At ito na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, February 10, 2026. 3 months ago, dito po tayo nag-update at ito na po ang latest development niya. Grabe, ang laki na po ng pinagbago, ang laki na po ng improvement niya. Ayan, na makikita po natin dito na ginagawa na po nila yung platform at pati yung pinaka-ground. Malalim din po siya. Wala po tayong makikita ng mga workers na nagtatrabaho ngayon kasi break time po. Time check 12 noon. FYI guys, ang Metro Manila Subway ay 33 kilometers po ito at magkakaroon po ng 17 stations. At magsisimula po ito sa Valenzuela papuntang Parañaque City. Ito na po ang 17 stations: East Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue kung nasaan po tayo ngayon, East Avenue, Anonas, Santolan, Ortigas, Shaw, Kalayaan, BGC, McKinley Hill, Nichols, FTI, Bikutan, and the last station is Mia Terminal 3. At ito po yung kauna-unahang station na nakalink po sa ating airport, which is Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Ang Metro Manila Subway ay funded po ito ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Ang contractor naman po ng Quezon Avenue Station and East Avenue Stations ay joint venture ng Nishimatsu Construction and DMCI. So, Japanese and Filipino contractors po. Kasi may iba-iba pong mga contractors po kasi marami po itong station, 17. Bumalik po tayo dito guys ng 4 PM. Ayan, makikita po natin dito na marami na pong mga workers nagtatrabaho. Kasi kanina po nung pumunta tayo ay 12 noon. Break time po nila. Diba guys, nakakatuwa po tingnan at napakasarap sa feeling na makikita po natin ang improvement dito sa ating bansa, lalo na sa larangan ng transportasyon. Yung ibang stations naman po ay gawa ng Shimizu Corporation, Fujita Corporation, Takinaka Corporation, at UEI Corporation, Sumitomo Mitsui Construction, Tokyo Construction, Tobishima Construction, Megawide Construction Corporation, at marami pa pong iba. At karamihan po ay mga Japanese construction firms.
makikita naman po natin sa progress, talagang years pa po ang bibilangin dito bago po ito mag-ooperate. At abangan na lang po natin guys kung kailan po ito mangyayari. Despite po sa kinakaharap ng ating government ngayon dahil sa massive corruption, patuloy pa rin po ang construction ng ating mga infrastructures. Diba guys, nakakatuwa po tingnan. Pasyal naman po tayo guys dito sa Vertis North, an Ayala Land Estate. Napakaganda at napakalaking development po dito. More on residential condominiums po dito. At meron din po silang Ayala Malls dito. Napakaganda nga po ng pwesto ng Vertis North. Sa harapan lang po niya ang Metro Manila Subway Station. Walking distance lang po ang MRT3 Station ng Quezon Avenue. Pati po North EDSA Station. Ayan lang po ang Metro Manila Subway, Quezon Avenue Station. Ayan po ang Philam Quezon City bus stop. Napakaganda din po ang busway dyan guys. Ayan po ang elevator. Diyan sa kabilang side din po meron at sa gitna din po. Wala na pong escalator dyan. Mababa lang naman po ang hagdanan niya. Kung natandaan nyo po guys, yan po yung nagkaroon ng issue dahil sa ramp nila ng PWD, yung daanan po ng wheelchair. Pero matagal na rin pong naayos guys. Ayan po ang napakagandang Soler Resort North. The city center of Quezon City. Sabi nga po ng guard dito, yung bus stop daw dito ay para sa Soler Resort North at sa Vertis North na mga guest. Kaya private po ito. Diba guys, nakita nyo na po kung gaano nag-transform dito na area. Sobrang ganda na nga po dito sa North EDSA. Transport hub na rin siya. Nandito yung common stations ng MRT7, MRT3 at LRT7 at meron pang subway plus mga buses. Diba guys, kung mag-commute po kayo within Metro Manila, so wala na po magiging problema kung mag-ooperate na po lahat. At ang dami na ring mga malls dito katulad ng Trinoma Mall, SM City North EDSA, meron pang Ayala Malls Vertis.
Ayun na po sa tapat natin ang Trinoma Mall. Yan naman po ang North EDSA station ng MRT3. Dito naman po sa left side direction ay papuntang Quiapo at iba pang mga lugar. At doon naman po sa right side ay papuntang Quezon Circle. Nandyan lang po sa bandang unahan. Actually malapit lang po ang Quezon City Circle dito. Pwede pong lakarin. Ito naman po sa right direction ay papuntang Quiapo in Manila at iba pang mga lugar. Tara guys, punta naman po tayo doon sa may Eton Centrist para makita nyo rin po kung gaano na po kaganda ang transformation dito. Maganda rin po ang footbridge dito, covered siya, umulan man o umaraw. Kaya safe na safe po tayo dito. Meron din pong nakapwesto na security guard.
Diyan naman po sa tapat natin ay Eaton Centris. Marami din pong mga kainan dyan guys at iba pang mga shop. More on BTOs po siya. Yung mga nakikita po natin na matataas na mga building. Sa mga matagal na pong hindi nakapunta dito sa Quezon Avenue, ganito na po ang transformation niya. Napakaganda na po. Ito po ang Quezon Avenue Carousel Bus Station. Ayan, makikita po natin ang mga bus carousel dito. Maganda rin po ang footbridge dito. Hindi po siya mataas. Ayan lang po ang Quezon Avenue MRT3 Station. Maganda rin po dito kasi nasa baba lang niya ang carousel bus. Hindi na po kailangan maglakad pa ng malayo. Yung footbridge naman po dito ay mano-mano po siya. Walang elevator or escalator. Hagdanan lang po. Guys, please abangan nyo pa po ang iba ko pang mga updates, lalong lalo na po sa mga flood control sa kahabaan ng Marikina River. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng Metro Manila Subway Quezon Avenue Station in Quezon City as of today, February 10, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po akong magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.